Sa kabila ng mga hamon sa buhay, marami pa rin sa ating mga kababayan ang may mabuting kalooban. Tulad ng isang TNVS motorcycle rider na nagbalik ng 321,000 pesos na naiwan ng kanyang pasahero na dayuhan. Ang kanyang kwento silipin sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Malinis na konsensya at mabuting kalooban. Ito ang nanaig sa isang TNVS motorcycle rider na nagsauli ng hindi birong halaga sa kanyang naisakay na pasahero nito lamang nakaraang linggo, Miyerkules ng hapon. Kwento ni Romel, tubong Masbate, mag-iisang buwan pa lang na nagtatrabaho bilang motorcycle taxi rider. Nagulat siya nang makita niya ang eco bag na may laman na bundle ng pera na nakapatong lang sa upuan ng kanyang motor. Inakala pa niya nung una na may naglagay lang doon na maaaring kasama niyang kumakain sa kalsada. Pagka nung pagkatapos ng kumain, nung pasampa ng uliw ng motor, doon ko siya napansin. Pagkatingin ko po, pera ito. Hindi ko na hindi na ako nagtanong sa mga tao na nandoon kasi baka po kasi may umangkin din na kahit hindi sa kanila. Imbes na ipagtanong sa mga tao kung kanino ay itinabi niya muna ito sa pangamba na mayroong umangkin na hindi naman talaga sila ang may-ari. Ilang oras na lumipas ay kinontak siya ng isa sa kanyang pasahero at tinanong kung may nakita ba siyang eco bag na may pera. Dito niya napagdesisyonan na tagpuin ito sa Valenzuela Police Station para doon magsulian ng napulot niya na pera, kung saan napag-alaman na naglalaman ng eco bag ng 321,000 pesos na pag-aari ng isang Vietnamese na kinilalang si Mi Han Pham na nakatira sa Makati. Ayon kay Police Lieutenant Armando de Lima, Chief Station Investigation Unit ng PNP Valenzuela, tama daw ang naging desisyon ni Romel na dumiretso sa istasyon ng pulis sa nasabing pagkakataon para masiguro din na dadaan sa tamang proseso ang pagsasauli at maiwasan ng mga false claim. Mas maganda talaga sa police station isoli yung pera para maidokumento natin at mabilang na maayos. Maitala rin sa maming blatter na meron siya napulot na isinuli niya sa tunay na may-ari. Kaya amin din inimbestiga mabuti kung talagang silang may-ari. At nang napatunayan naman namin na siya ang tunay na may-ari, sinuli at pinabilang namin sa harap niya yung pera at sinabi naman niya kompleto naman daw po lahat. Kwento pa ni Romel, kung gugustuhin niya, maraming dahilan para itanggi na nakita at napulot niya ang pera. Pero nangibabaw pa rin sa kanya ang tinuro ng kanyang mga magulang na isauli, huwag angkinin ang bagay na hindi sa iyo lalo't kung hindi mo naman pinaghirapan. Natutuwa ako. Dahil sinauli yung pera na hindi pinagpaguran niya. Kaya masaya ako. Ganon din ang tinuro ko sa kanya. Pag makakita kayo ng pera na hindi sa iyo, ibabalik ninyo. Kasi hindi atin yan. Ang una pong sumagi sa isip ko talaga noon, sir, baka ako napag-utusan lang yung taong yun na may hawak ng pera na yun. Tapos nawaglit niya lang, kawawa naman. Tapos yung pangalawa, sabi ko, baka may pang-hospital sa isa man sa mga kamag-anakan niya, yung pambayad, sabi ko. Tapos nawaglit niya, kawawa naman kako yung, yung taong yun. Mahirap po magka-interest ng perang hindi sa atin, sir. Kahit gaano po kalaki yan. Kasi gagastusin natin sa pamilya natin na hindi naman natin pinaghirapan, mahirap po yun. Joshua Garcia, para sa Bayan.